Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating at atin pong ginugunita ang kapistahan ni Saint Lucy, isang dalaga at martir. At sa tulong nawa niya ay tayo po ay magkaroon ng pag-unawa sa mensahe na nais na iparating sa atin ng ating Panginoon ngayong tayo po ay nasa panahon ng paghahanda. Kamusta po ba? Parang iba lupaypay na naman. Araw-araw na lang lupaypay. Ano bang nagbabago? Mayroon ba tayong binabago sa ating pananaw, yung mindset natin, napapasok na naman yung darating na ang Kapaskuhan, pero ano ba yung mindset natin? Ano ba yung mga pag-iisip natin? Kasi kung ngayon, sabi nga ni Kristo, saan ba ihahambing ang mga tao ngayon? Kung tutuusin po, ang salita ng Diyos, ang mga mababasa natin sa Biblia, ay noon pa, wala pa tayo sa mundong ito na ang binabasa, ito na ang ipinapahayag. At magbago man ang panahon, magbago man ang pamamaraan, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi ito basta i-adjust, 20th century na 2024 na, i-adjust naman natin ng konti ang salita ng Diyos. Hindi mai-adjust ang salita ng Diyos ayon sa ating kapritsyo, ayon sa ating mga kagustuhan lamang. Minsan, kapag nagkakaproblema tayo, halimbawa, pag nagkaproblema ang mag-asawa, i-adjust natin, baguhin natin, payagan na natin ng divorce. Pero nung hindi pa yung nag-aasawa, sinabi naman na igalang mo ang utos ng Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Ano ba ang plano niya para sa mag-asawa? Kaya nga si Jose, si Maria, naging bahagi ng salita ng Diyos, naging bahagi ng plano ng Diyos. Hindi natin ito basta na lang babaguhin para lamang ma-adjust sa ating mga sariling sitwasyon. Bagaman, ang bawat mensahe ay umaangkop pa rin naman, nagiging sagot pa rin naman ito sa ating po mga kasalukuyang o kalagayan. Pero tayo ang dapat na makapasok sa salita ng Diyos. Yan sabi, halimbawa sa atin ngayon, saan natin ihahambing ang mga tao sa ngayon? Kasi kahit anong pahayag ni San Juan Bautista, anong pahayag at sabihin ni Jesus, ayaw tanggapin. Ayaw kilalanin. Kaya kapag ang isang tao talaga, sarado na ang isipan, wala nang paliwanag ang matatanggap nito. Wala nang paliwanag o sasabihin ang Biblia na kaya niya at
uunawain niya dahil alam niya kung ano lang ang gusto niya. Ay sa salita ng Diyos, tandaan natin mabuti, pagdating sa salita ng Diyos, ipaparinig niya sa atin kung ano ang dapat nating marinig at hindi lang kung ano ang gusto nating marinig. Kaya nga ito, pwedeng kadalas, nagiging sampal sa atin ang salita ng Diyos. Bawat pahayag sa Biblia, sa bawat pahayag ng mga pagbasa natin, sa bawat pagdalo sa misa, nagiging sampal sa bawat isa na nagiging matigas ang ulo. Kaya may kirot, may sakit minsan kapag pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Pero kung masaktan tayo, isang biyaya na yon na mayroong, kumbaga, nanunood talaga sa ating pagkatao at may puwang pa sa ating isipan para mapakinggan ito. Kaya ngayon, sana po pagnilayan din natin, anong henerasyon nga mayroon tayo ngayon? Kabilang tayo pa rin dito. Kahit na tayo po ay dumaan na sa mga tinatawag na pabago-bagong Generation C, Generation X, New Generation, Millennial, ano ba tawag sa generation ngayon? Zombie. Mga zombie, lakad ng lakad, naka-cellphone pa rin, gadget pa rin, habang naglalakad, para na tayo mga robot, Pero saan nga ba? Pwede na rin natin mapagnilayan, yung sa pagbabago ba ng panahon, paano naaapektuhan yung ating relasyon sa Diyos? Yung pagiging modern natin, modern era natin, relevant ba sa atin? Kahit sa personal natin, relevant pa ba ang salita ng Diyos para sa iyo, para sa atin? Kasi para sa Diyos, tayo relevant sa Kanya. Hindi yun nagbabago. Kahit magbago ang ugali natin, mahalaga pa rin tayo sa Kanya. Kaya sinisikap pa rin ng Diyos. Kaya nga sa liturhiya natin, kahit na umiikot ang cycle, ipapahayag pa rin ito at hindi ito mababago hanggat hindi tayo rin nagbabago. Kaya sabi diba ni Kristo, mawawala ang lahat sa mundong ito, pero ang kanyang salita hindi magkakabula. Amen?